Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ang balita ngayon, 10 minutes ago. Title, Opisina ni Marcos Jr. May 4.5 billion confidential at intelligence fund for 2026. May kabuuang 4.5 billion na confidential at intelligence funds si Pangulong Marcos Jr. sa ilalim ng 2026 national budget ayon sa Malacanang. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, hindi nabawasan ang intelligence at confidential funds ng Office of the President kumpara noong nakaraang taon sa kabila ng panawagan ng publiko na bawasan ang mga secret funds. Samantala, ayon kay Department of Budget and Management Acting Secretary Rolando Toledo, aabot sa 11.8 billion ang kabuuang confidential at intelligence funds sa 2026 General Appropriations Act. So, kung 11 billion ang total confidential and intelligence funds at 4.5 ang Pangulo, halos kalahati nasa kanya. Ang tanong, trabaho ba ng Office of the President ang mag-gather ng intelligence para sa ating security? Hindi ba trabaho yan ng AFP, PNP, and other law enforcement units? Hindi ba dapat sila ang makakuha ng mas malaking intelligence, confidential funds? Nagtatanong na lang naman. Tapos sa laki ng ina-allocate na pondo para sa intelligence confidential funds, ang tanong, bakit ang gobyernong ito nananawagan pa ng tulong ng taong bayan, lalo na ang mga OFWs natin, para tukuyin kung nasaan ngayon si Saldico? Mga last month ata, nanawagan si DILG Secretary John B. Cremulya, tulong ng mga OFWs na kung sakaling makita nila si Saldico sa iba't ibang bansa, sa anumang panig ng mundo, picturean lang nila at i-post, ipadala para matulungan ng gobyerno alamin kung nasaan ang nagtatagong dating congressman. Ay maraming umalma. Mga netizens nagsabi, ayaw ko nga, ayaw namin, trabaho nyo yan, gamitin nyo ang inyong intelligence confidential funds. Which is true. Pinagmamayabang ng administrasyong ito na may makukulong na, wala silang Merry Christmas. Pangulo mismo, I am certain, sabi niya, sigurado ako, may makukulong bago magpasko. Okay naman sana kung mapakulong nila si Saldico dahil isa sa mastermind yung Saldico na yan. Kaya lang, tinatawanan niya ngayon ang administrasyong ito dahil hindi nila alam kung nasaan. Tapos, ito pa ngayon, ang laki ng kanilang, paano ninyo ginagastos ang inyong intelligence and confidential funds na pati mismo location ni Saldico hindi nyo alam? Di ba? Sayang-sayang lang ang pera ng taong bayan sa inyong confidential and intelligence fund. Hanapin nyo, ipakulong nyo at matutuwa ang taong bayan pag naipakulong nyo si Saldico. Ang problema, ibang pinakulong. Big fish nga. Kahapon, nakakulong. Isang araw nga lang naman. Isang marangal na tao
nagsilbi ng tapat sa kanyang bayan, retired Major General Romeo B. Poques, inaresto kahapon, buti na lang nakapagpiyansa at malaya na ngayon. Yan ang big fish na napakulong ng administrasyon ito. Oh. So, wala na tayong magawa. Nandiyan na. Ang laki. Baka mamaya may, ano ba yun, saan ba yung opisina? Pagcor ba yun o PCSO? Na nalugi na ng 1 billion na invest sa online gaming. Hindi alam ng Pangulo. Wala siyang kalam-alam. Saka na lang yan nalaman nung tinanong siya ng mainstream media na may naluging 1 billion. O again, anong silbi ng intelligence, confidential funds ng Pangulo? But anyway, speaking of confidential funds, napakaliit yung kini-question ninyong confidential funds si VP Sara. 125 million lang na may 73 million na may notice of disallowance. Tapos, yan ang palaging kini-question ng mga aliado ng Pangulo. Tapos ngayon, sasampahan na naman ng impeachment complaint daw ngayong Pebrero. Tama nga naman si Representative Tinio na dapat busisihin din, alamin din paano ginagastos ng Pangulo yung kanyang 4.5 intelligence and confidential funds. To be fair, inuuting kayo ngayon yung napakakapiranggot na pondo sa Office of the Vice President, tapos ang Pangulo, wala lang, libre lang, walang scrutiny. So, good luck sa administrasyon ito dahil sabi ni Congressman Erese, pinirmahan na yung 2026 national budget, kakaunti man yung naveto, 95 billion lang ata, itutuloy pa rin ni Congressman Erese yung kanyang plano na magsampa ng petition sa Supreme Court questioning the legality of the unprogrammed funds na napakaloob sa 2026 national budget. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na kanilang yero. Panoorin nyo ang video na ito. Natagaan og yero. Kay sukad-sukad wa na pagkatabang sa ako akan nakapasalamat kami ko unta ikaw ta saan ka og kinabuhi. Mut namo sa imo nga mga maayon. So, mao na ni ang itsura sa balay ni nanay, mao na ni ang kadagkuon sa buslot. So mga dagko na gid kaayo. Makita gid nato nga mga dagko na gid ang buslot. So mga karaan na gid kaayo nga yero. So mga dagko na gid og buslot. So karon na nay pila na ni katuig gani ang imong balay? 35 na, sobra kapin. 35 katuig na katuig igang imong balay. So dugay-dugay na gyud. So mao day ngani nang itsura nga dako na gid kaayo og mga buslot. So karon na nay makaatop na gyud ka kay tabangan naman ka sa among mga kauban nga lalaki kay wa naman kay kakaya. Sige nanay hinapunta nga kining nagdumala ani og kining kuan diri nagtabang nga tasaan sila kinabuhi kay. Ano ako na
Karon human na gid sa pag-atop, maayo na gid nga tan-awon ang balay ni nanay. Ayo nga napulihan na sa Ginoo sa nagtabang sa sin. Oo nga nakaatop na ka nanay. Tup na gayud na patsada na gayud busa. Nanghinaot kami nga maayo tagaan kamo. Maayong mga panglawas. Salamat kay nanay.